At para maiwasan na magamit sa vote buying, ang Kaban ng Taong Bayan, kinukonsidera ng COMELEC ang pagsususpinde sa mga transportation, educational at cash allowance sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan bago ang halalan. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Pag-aaralan ng Commission on Elections na magkaroon ng ayuda ban sa panahon ng halalan. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng mamahagi ng ayuda bago ang araw ng botohan. Ayon sa Committee on Contrabigay ng COMELEC, ang tututukan nilang programa ng gobyerno na may ayuda ay ang tulad ng tupad ng DOLE, AKAP at AIX program ng DSWD. To equalize the playing field, sinisiguro namin na at least as it approaches the election day itself, hindi ho magkaroon ng undue advantage yung nagbibigay ng ban, ng ayuda. Matatandaan na ang AKAP, AIX at tupad na exempt ng COMELEC sa spending ban. Ibig sabihin, pwede pa ito kahit panahon na ng campaign period. Bawal lang magkaroon ng presensya ng politiko habang ipinamamahagi ito. Pero kapag naipasa ng komite ang panuntunan, 10 araw bago ang Mayo 12, bawal na ang ayuda, partikular ang mga assistance na educational, cash at transportation allowance. You may decide that educational, cash and transportation will be accepted from the purview. In fact, the Omnibus Election Code already prohibits the granting of transportation and cash the day before and on the day of the election itself. So if we expand that to 10 days, that's what we're reviewing in the Committee on Contrabigay. Sa oras naman anya na may lumabag dito, pwedeng disqualification sa pagtakbo ang maging parusa ng kandidato. That the Commission may end up disqualifying, as we did in this past term, no? We ended up disqualifying, there was a governor that was disqualified among others, precisely because, I think 2 governors, precisely because of the involvement in this kind of ayuda violation. Bukod naman sa ayuda ban, tututukan din ng COMELEC ang mga pagtatransfer ng pera gamit ang e-wallet sa halalan. Kapag sumobra sa 5,000 piso, hindi na ito papayagan. Iniiwasan nila ang talamak na bayaran ng boto gamit ang e-wallet. We recognize and acknowledge the cooperation of GCash, PayMaya, and other platforms. For a certain time, during the campaign period, there will not only be a prohibition, but there will also be ceilings. Above 5,000, makakakuha kayo ng window na sinasabing suspended muna yung access nyo. Inaasahan sa unang linggo ng Pebrero, ilalabas na ng Committee on Contrabigay ang panuntunan hinggil sa ayuda ban at paggamit ng e-wallet. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.